May mga ginagawa ka araw-araw. Meron kang trabaho. Meron kang mga plano. May mga kailangang tapusin. May mga taong nakakakita sa iyo na parang okay ka naman. Pero kapag tinanong ka kung masaya ka ba sa buhay mo, hindi ka makasagot ng diretsyo. Hindi naman komplikado ang lahat ng bagay sa iyo. Hindi ka naman laging malungkot. Pero may bigat sa loob mo na hindi mo maipaliwanag. Yung pakiramdam na parang may kulang kahit may ginagawa ka naman. Parang may hinahabol ka pero hindi mo alam kung ano. Parang gumagalaw ka naman araw-araw pero hindi mo talaga nararamdaman na buhay ka. Minsan, tinatawag natin itong anxiety. Minsan, depression. Minsan, burnout. Minsan, sinasabi lang natin na pagod lang talaga tayo. Minsan, may gamot sa mga ito. O may mga bagong pinagkakabalahan tayong kahit ano lang na pwedeng makadistract para hindi natin masyadong maramdaman yung bigat. Pero paano kung hindi lang ito simpleng bigat ng pakiramdam? Paano kung may sinasabi sa iyo ito? Paano kung hindi ito senyales na may mali sa iyo, kundi senyales na may parte ng buhay mo na kailangan ng bitawan? Para kay Carl Gustav Jung, hindi lahat ng sakit sa loob natin ay dapat basta patahimikin. Minsan, yung mga sakit ang paraan ng isip mo para sabihin na may kailangan kang harapin sa loob mo. Na baka matagal ka nang umiikot sa ganitong buhay na hindi mo naman talaga pinili. Sa trabahong inuubos ka. Sa relasyon na kumakain ng lakas mo. Sa pangarap na hindi naman talaga sa'yo. At habang sinusubukan mong maging okay, may parte sa'yo na matagal nang humihingi ng pahinga. Pero walang nagturo sa'yo kung paano pakinggan yung mga ito. Mas madalas, ang itinuro sa atin ay magpatuloy lang sa buhay. Kumilos, makisama, magtrabaho. Huwag manggulo. Huwag masyadong maramdamin. Huwag masyadong magtanong. Kaya natututo tayong magmukhang maayos kahit hindi naman talaga. Natutuwa ang mga tao sa paligid mo kapag masipag ka. Pero hindi nila laging tinatanong kung buhay ka pa ba sa loob mo. Dito papasok si Jung. Para sa kanya, hindi sapat na takpan ang mga nararamdaman mo. Kailangan mong alamin kung ano ang mga sinasabi nito. Kasi minsan, yung sakit na iniiwasan mo, yung pala yung nagsasabi na hindi ka na masaya sa buhay na pinipilit mong kayanin. Ang video na ito ay para sa mga taong pagod ng magpanggap na okay sila. Para sa mga taong matagal ng ramdam na may nawala sa kanila pero hindi pa alam kung paano ulit makakabalik sa sarili nilang buhay. At baka yung bigat na dinadala mo ngayon ay hindi kahinaan. Baka ito ang unang senyales na oras na para makinig sa mga damdamin na nasa loob mo. Sa panahon na yon, kapag may mabigat kang nararamdaman, ang bilis nating hanapan ito ng paliwanag. Anxiety, depression, burnout, stress, trauma, at minsan, tama naman, may mga taong kailangan talaga ng tulong. May mga taong kailangan ng therapy. May mga taong kailangan ng gamot. May mga taong kailangan ng pahinga, suporta, at mas seryosong pag-aalaga. Hindi yon kahinaan. Pero ang tanong ni Jung ay mas malalim. Paano kung may mga sakit sa loob ng sarili na hindi lang basta sintomas? Paano kung minsan yung bigat ay hindi kalaban?
Paano kung signal siya? Para kay Jang, delikado kapag ang ginagawa lang natin ay patahimikin ng nararamdaman pero hindi natin tinatanong kung saan ito nanggagaling. Parang may alarm na tumutunog sa bahay mo. Pwede mong patayin ang tunog, pwede mong takpan ang tenga mo, pwede mong sabihing, ayoko na itong marinig. Pero kung may nararamdaman kang paulit-ulit na bumabalik, hindi sapat na patahimikin lang ito. Kailangan mong pakinggan kung saan ito nanggagaling. Ganito rin ang nangyayari sa maraming tao. Minsan, hindi na sila makatulog. Wala nang gana sa buhay. Laging pagod. Mabilis silang mairita. Nahihirapan sila mag-focus. Wala nang excitement sa mga bagay na dati nilang gusto. Tapos ang unang tanong agad natin sa sarili ay, paano ko ba to aalisin? Pero bihira nating itanong, bakit ba ito nandito? Anong parte ng buhay ko ang pilit ko na lang tinatanggap? Anong bagay ang matagal ko nang pinipilit kahit alam kong inuubos ako nito? Para kay Jang, may mga paghihirap na hindi basta dapat tanggalin. May mga paghihirap na kailangan natin pakinggan. Kasi minsan, yung sakit ang huling paraan ng sarili mo para pigilan kang manatili sa buhay na unti-unti kang kinakain. Pero sa buhay natin na yon, parang ang mahalaga na lang ay makaraos sa araw-araw. Makapasok ka sa trabaho, makapag-reply ka sa mga messages, makabayad ka ng mga bayarin, makumpleto mo ang inuutos sa'yo. Magmukha kang okay sa mata ng ibang tao. Kung nagagawa mo pa ang mga ito, akala ng mundo okay ka pa. Pero may malaking tanong dito. Paano kung kaya mo pang ang kumilos pero ramdam mong hindi na para sa'yo yung buhay na ginagalawan mo ngayon? Paano kung hindi lang katawan mo ang pagod? Paano kung may parte sa'yo na matagal nang nagsasabing, hindi ito ang buhay na gusto ko? Pero imbes na pakinggan yon, dinidistract mo ang sarili mo. Scroll sa phone, trabaho, movies, random na gastos, bagong plano, bagong kausap, bagong bagay na magpapalipas ng oras. Hindi ito dahil mababaw ka, kundi dahil minsan mas madaling maging busy kaysa aminin na may mali sa direksyon ng buhay mo. Ito yung sinasabi ni Jang na mahalagang makita. Hindi lahat ng sakit sa loob ay dapat tratuhin na parang problema na kailangang mawala agad. Minsan, ito ang parte mo na ayaw nang magsinungaling, ayaw nang magpanggap, ayaw nang tumuloy sa isang buhay na mukhang maayos sa labas pero unti-unti ka naman inuubos sa loob. Kaya hindi sapat na tanungin lang ang sarili mo ng paano ako magiging okay ulit? Mas mabigat dapat ang tanong, ano sa buhay ko ang hindi na okay para sa akin? Ano ang matagal ko nang pinipilit? Ano ang alam ko na pero ayokong aminin? Dito nagsisimula ang totoong usapan. Hindi sa paghangad na tanggalin agad ang bigat ng nararamdaman mo, kundi sa pagtatanong kung bakit ito dumating sa'yo. Dahil baka yung bigat na gusto mong mawala ay hindi talaga kalaban. Baka ito ang parte ng sarili mo na matagal nang sinusubukang iligtas ka. Ito ang mahirap sa panahon natin na yon. Kung titignan sa labas, parang mas madali na ang buhay. May phone ka, may internet, may pagkain na pwedeng ipa-deliver, may libangan kahit saan, may paraan para makausap ang kahit sino, may solusyon para sa halos lahat ng problema. Pero kahit ganon, ang daming tao ang pagod pa rin sa loob ng sarili.
Hindi lang pagod dahil kulang sa tulog. Hindi lang pagod dahil maraming ginagawa. Pagod na parang kahit magpahinga ka, may bigat pa rin sa pakiramdam. Parang may parte sa'yo na hindi na nadadaan sa simpleng bakasyon, bagong gamit, bagong movies, o isang weekend na walang trabaho. At dito, nagiging importante ang tanong ni Jiang. Paano kung hindi ikaw ang may problema? Paano kung normal lang na mahirapan sa buhay na laging pinaparamdam na kailangan mong patunayan ang sarili mo? Sa dami ng natatapos mo, sa sahod mo, sa itsura ng buhay mo, sa kung gaano ka ka-productive, sa kung gaano mo kayang magmukhang maayos kahit hindi. Kasi sa mundong ito, mabilis kang purihin kapag kaya mong magtrabaho kahit ubos ka na. Kapag hindi ka nagrereklamo, kapag hindi ka istorbo sa iba, kapag kaya mong dalhin ng bigat ng hindi nakikita ng iba. Pero bihira kang tanungin, masaya ka pa ba? Gusto mo pa ba ang ginagawa mo? Buhay mo ba talaga ito? Kaya maraming tao ang natututong gumawa ng bersyon ng sarili na pasado sa paningin ng mundo. Mukhang okay sa iba, mukhang matatag, mukhang may direksyon, mukhang alam ang mga ginagawa. Pero kapag wala nang nanonood, doon lumalabas ang tanong, bakit parang hindi ako nandito? Bakit parang ginagawa ko lang lahat kasi kailangan? Bakit parang buhay ko ito pero hindi ko ramdam na akin? Para kay Jiang, ito ang isa sa pinakadelikadong bagay na pwedeng mangyari sa tao. Yung masanay kang mabuhay ayon sa inaasahan ng iba, hanggang sa hindi mo na marinig kung ano talaga ang gusto ng loob mo. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil tamad ka, hindi dahil wala kang disiplina, kundi dahil posibleng matagal ka nang lumalayo sa buhay na mas tama para sa iyo. Minsan, ang bigat na nararamdaman mo ay hindi lang personal na problema. Minsan, reaksyon ito sa buhay na masyado nang malayo sa kung sino ka talaga. Trabahong hindi mo pinili ng buo. Relasyong pinipilit mong ayusin kahit nauubos ka na. Pangarap na kinuha mo lang dahil iyon ang mukhang tama. Mga desisyong ginawa mo para hindi madismaya ang ibang tao. At habang tumatagal, hindi mo agad mapapansin kasi kumikilos ka pa rin. Nakakapagtrabaho ka pa rin. Nakakangiti ka pa rin. Nakakasagot ka pa rin kapag tinatanong kung okay ka. Pero sa loob, may parte sa'yo na unti-unting humihiwalay. At para kay Jiang, hindi sapat na sabihing, ganito talaga siguro ang buhay. Dahil minsan, yung bigat na nararamdaman mo ay hindi senyales na kailangan mong mas kayanin pa. Minsan, senyales ito na kailangan mong tanungin ang sarili mo kung bakit mo pa kinakaya ang buhay na hindi na talaga para sa'yo. May isang bagay na madalas hindi natin napapansin. Hindi lahat ng buhay na pinapatakbo natin ay talagang pinili natin. Minsan, minana lang natin ito. Minsan, sinunod lang natin. Minsan, pinasok lang natin kasi yon ang mas praktikal. Minsan, ginawa natin kasi yon ang inaasahan ng pamilya, ng partner, ng barkada, ng trabaho o ng mundo sa paligid natin. At habang tumatagal, nagmumukha na itong normal. Digising ka, papasok ka,
Gagawin mo ang kailangan. Uuwi ka. Magpapahinga ng konti. Tapos, uulitin na naman kinabukasan. Sa labas, walang halatang mali. Kumikilos ka naman. May ginagawa ka naman. May naabot ka naman kahit papaano. Pero sa loob, may tanong na hindi nawawala. Bakit parang hindi ito ang buhay na gusto ko? Para kay Jiang, dito pumapasok ang isang mahalagang proseso. Tinawag niya itong individuation. Medyo mabigat pakinggan yung term, pero simple lang ang ibig sabihin. Ito yung dahan-dahang pagiging mas totoo sa kung sino ka talaga. Hindi yung bersyon mo na ginawa mo lang para tanggapin ng iba. Hindi yung bersyon mo na laging nag-a-adjust para walang madismaya. Hindi yung bersyon mo na marunong mumiti kahit ayaw na. Kundi yung ikaw na hindi laging kailangang may patunayan. Kasi habang lumalaki tayo, natututo tayong gumawa ng maskara. Hindi dahil peke tayo, kundi dahil kailangan natin makisama sa iba. Kailangan natin mabuhay. Kailangan natin matutong hindi lahat ng nararamdaman ay pwedeng ilabas. Kailangan natin matutong kumilos sa mundo. Pero ang problema, minsan nakakalimutan na nating maskara lang pala yun. Akala natin yun na talaga tayo. Ikaw na yung laging matibay. Ikaw na yung laging nakakaintindi. Ikaw na yung laging available. Ikaw na yung hindi nagagalit. Ikaw na yung hindi dapat mapagod. Ikaw na yung laging may sagot. Hanggang sa dumating yung araw na hindi mo na alam kung sino ka kapag wala kang kailangang patunayan. Kapag wala kang kailangang ayusin. Kapag wala kang kailangang pasayahin. Kapag wala kang kailangang patunayan kahit kanino. Dito nagiging delikado ang buhay na hindi talaga sayo. Hindi siya laging mukhang miserable. Minsan, maayos siya tingnan. May trabaho, may relasyon, may mga plano, may mga ginagawa ka araw-araw, may mga picture na mukhang masaya. Pero sa loob, parang may parte sa'yo na hindi kasama. Parang nanonood ka lang sa buhay na ikaw mismo ang gumagawa. At para kay Jiang, kapag masyado kang lumayo sa kung sino ka talaga, hindi ka basta malulungkot lang. Magsisimulang magsalita ang mga parteng matagal mong hindi pinansin. Dito pumapasok ang shadow. Ang shadow ay hindi simpleng masamang parte mo. Ito yung mga parte ng sarili mo na tinago mo, itinanggi mo, o hindi mo pinayagan lumabas dahil akala mo hindi ka tanggap-tanggap. Galit, inggit, takot, ambisyon, lakas, kagustuhan, pangangailangan. Mga bagay na gusto mo pero nahihiya kang aminin. Halimbawa, lumaki kang tinuruan na bawal magalit. Kaya naging mabait ka. Sobrang bait. Pero sa loob mo, napupuno ka na. Hanggang isang araw, sasabog ka na lang sa maliit na bagay. Hindi dahil maliit lang ang dahilan, kundi dahil matagal ka nang may nilulunok. O baka lumaki kang tinuruan na dapat lagi kang magbigay. Kaya sanay kang unahin ng iba. Pero sa loob, may parte sa'yo na galit na dahil pakiramdam mo walang nakakakita ng pagod mo. O baka tinuruan kang wag mang-arap ng malaki. Wag masyadong maghangad. Wag masyadong maniwala sa mga gusto mo. Kaya naging mas practical ka. Pero sa loob,
May parte sa'yo na naiinggit sa mga taong may lakas ng loob, subukan ng buhay na gusto nila. Para kay Jung, hindi mawawala ang shadow dahil lang ayaw mong tingnan. Lalabas at lalabas ito. Sa mga relasyon mo, sa inggit mo, sa galit mo, sa mga desisyong sinasabotahe mo, sa mga pagkakataong malapit ka ng umayos pero ikaw mismo ang gumagawa ng dahilan para bumalik sa dati. At dito, nagiging malinaw ang isang bagay. Minsan, hindi ka talaga tinatamad. Minsan, hindi ka lang duwag. Minsan, hindi ka lang magulo. Minsan, pagod ka kasi pinipilit mong maging taong hindi naman talaga ikaw. Kasi alam ng shadow na hindi ito buo. Alam niyang may iniwan kang mahalagang parte ng sarili mo para lang maging katanggap-tanggap. Kaya mahalaga ang individuation. Hindi ito tungkol sa biglaang pagbabago. Hindi ito tungkol sa pag-resign agad, pakikipaghiwalay agad, o pagbasura ng buong buhay mo dahil may naramdaman kang bigat. Hindi ganon kasimple. Mas tungkol ito sa pagiging tapat sa maliliit na bagay na matagal mo nang iniiwasan. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang ayaw mo nang ipagpatuloy? Saan ka laging nagsisinungaling para lang walang gulo? Kanino ka laging nagpapanggap? Anong pangarap ang tinanggap mo kahit hindi naman talaga sa'yo? Anong takot ang matagal nang nagdedesisyon para sa'yo? Kapag tinanong mo ang mga ito, doon nagsisimula ang mas totoong pagkilos. Hindi mabilis, hindi laging komportable, pero mas totoo. Unti-unti mong makikita na hindi pala sapat ang buhay na mukhang maayos lang sa labas. Kailangan may tugma rin sa loob ng sarili. Kailangan hindi lang ikaw ang nakakasunod sa mundo. Kailangan marinig mo rin kung saan ka talaga tinatawag ng buhay mo. Dahil kung hindi, kahit gaano ka kabisi, kahit gaano karami ang makuha mo sa buhay, kahit gaano ka pa kapuri-puri sa paningin ng iba, may parte sa'yo na mananatiling pagod. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil pagod ka ng gampanan ang buhay na hindi naman talaga sa'yo. Para kay Jung, hindi lahat ng kumikilos sa loob mo ay alam mo agad. May mga bagay kang nararamdaman pero hindi mo masabi kung saan galing. May mga desisyon kang paulit-ulit ginagawa kahit alam mong hindi na mabuti para sa'yo. May mga taong pinipili mo kahit sa dulo pareho lang din ng sakit. May mga pagkakataong malapit ka nang umangat pero ikaw mismo ang gumagawa ng dahilan para bumalik sa dati. At madalas, iniisip natin, bakit ba ako ganito? Bakit ko na naman ginawa yon? Bakit hindi ako matuto? Pero para kay Jung, hindi ito simpleng pagkakamali. Hindi rin ito laging kakulangan sa disiplina. Minsan, may parte sa loob mo na hindi mo pa inaharap. Ito yung tinatawag niyang unconscious. Medyo mabigat pakinggan, pero simple lang. Ito yung mga bagay sa loob mo na hindi mo agad nakikita, pero nakakaapekto sa paraan mong mag-isip, pumili, magmahal, magalit, matakot at mabuhay. Hindi mo siya napapansin agad, pero nakikita siya sa pattern mo, sa mga taong hinahabol mo,
sa mga bagay na iniiwasan mo, sa mga sitwasyong paulit-ulit mong binabalikan, sa mga reaksyon mong parang mas sobra kaysa sa nangyari. Halimbawa, may taong gusto kang mahalin ng maayos, pero hindi mo magawang mapaniwalaan. Hinahanap mo agad kung saan siya magsisinungaling. Inaabangan mo kung kailan siya aalis. Hindi dahil masama ka, kundi dahil may parte sa'yo na natutong isipin na kapag may lumapit sa buhay mo, may kapalit na sakit ito. O baka may magandang oportunidad na lumapit sa'yo. Pero imbes na kunin mo, bigla kang natakot agad. Naghanap ka ng dahilan. Sinabi mong hindi ka pa ready. Sinabi mong baka hindi para sa'yo. Sinabi mong saka na lang. Pero sa totoo lang, may parte sa'yo na takot makita kung ano ang kaya mong gawin kapag hindi ka na nagtatago sa maliit na buhay. O baka paulit-ulit kang napupunta sa taong hindi ka kayang piliin ng buo. Alam mo na yung ending. Alam mo na yung sakit. Pero may parte sa'yo na bumabalik pa rin kasi pamilyar ang ganong klaseng pagmamahal. Masakit, pero kilala mo na. At minsan, mas pinipili natin ang pamilyar na sakit kaysa sa bagong buhay na hindi pa natin alam kung paano hahawakan. Dito nagiging mahalaga ang sinabi ni Jung. Kapag hindi mo hinarap ang mga bagay na nasa loob mo, hindi ibig sabihin mawawala sila. Lalabas sila sa ibang paraan, sa panaginip, sa mga biglaang kaba, sa inggit, sa galit, sa mga desisyong hindi mo maipaliwanag, sa mga taong ayaw mong bitawan kahit nasasaktan ka na, sa mga pagkakataong sinisira mo mismo ang bagay na matagal mo nang hinihintay. Para kay Jung, hindi kalaban ang unconscious. Hindi ito simpleng mga madilim na parte ng buhay mo na dapat mong ikahiya. Minsan, ito yung parte ng sarili mo na matagal nang may gustong sabihin pero hindi mo pinapakinggan. Kaya mahalaga ang pagtingin sa mga pattern. Hindi para husgahan ang sarili mo, kundi para makita kung ano ang paulit-ulit na sinusubukang lumabas sa loob mo. Bakit ka laging napupunta sa parehong klaseng relasyon? Bakit ka laging natatakot kapag may magandang nangyayari? Bakit ka laging sumusuko sa sarili mo bago ka pa talaga magsimula? Bakit ka mas komportable sa buhay na hindi ka masaya kaysa sa buhay na kailangan mong magbago? Mahirap itanong ang mga to. Kasi kapag sinagot mo ng totoo, baka may kailangan kang baguhin. Baka may kailangan kang bitawan. Baka may kailangan kang aminin na hindi ka lang pagod, na hindi ka lang busy, na hindi ka lang malas. Baka may parte ng buhay mo na matagal mo nang alam na hindi na para sa'yo. Pero hindi mo lang kayang tingnan ng diretsyo. At dito, nagsisimula yung sinasabi ni Jung na mas malalim na pagbabago. Hindi sa pagtakbo palayo sa mga bigat. Hindi sa pagpapanggap na wala kang nararamdaman. Kundi sa pagharap sa mga bagay na paulit-ulit nang kumakatok sa buhay mo. Dahil minsan, ang problemang akala mo nanggugulo sa'yo, siya pala ang nagtuturo kung anong parte ng buhay mo ang kailangan mo nang harapin. Sa huli, ito yung tanong na gustong ipaharap ni Jung sa atin. Buhay ka ba talaga? O sanay ka lang kumilos? Kasi minsan, hindi mo mapapansin na unti-unti ka na palang natutulog habang gising. Papasok ka sa trabaho, gagawin mo ang mga kailangan. Sasagot ka sa messages, makikisama ka sa mga tao. Ningiti ka kapag kailangan.
Sasabihin mong okay ka kahit hindi. Tapos lilipas ang isang araw. Tapos isang linggo. Tapos isang taon. Hanggang sa isang araw, mapapaisip ka na lang, nasaan ako sa lahat ng mga ito? Hindi ibig sabihin kailangan mong sirain ang buong buhay mo para lang masabing totoo ka na sa sarili mo. Hindi ibig sabihin kailangan mong biglang iwan ang trabaho, relasyon, pamilya o lahat ng bagay na matagal mo nang ginagawa. Hindi ganon kasimple. Pero kailangan mong maging tapat. Kailangan mong tanungin kung alin sa buhay mo ang pinili mo talaga at alin ang tinanggap mo lang dahil akala mo wala ka ng ibang paraan. Kailangan mong tingnan kung saan ka laging nagpapanggap, kung saan ka laging napapagod, kung saan ka laging nawawala sa sarili. Para kay Jang, hindi ka mabubuhay ng buo kung puro labas lang ang inaayos mo. Hindi sapat na magmukhang okay. Hindi sapat na maging masipag. Hindi sapat na pasado ka sa paningin ng ibang tao. Kasi kahit gaano ka pa kagaling magdala ng buhay na hindi para sa'yo, may parte sa loob mo na patuloy na magsasabi ng totoo. Sa bigat, sa kaba, sa lungkot, sa paulit-ulit na pattern, sa pakiramdam na may kulang kahit marami ka ng ginagawa. At baka hindi ka nito sinisira. Baka tinatawag ka lang nito pabalik. Pabalik sa buhay na mas totoo para sa'yo. Pabalik sa mga bagay na matagal mo nang alam pero hindi mo pa kayang aminin. Pabalik sa sarili mong matagal ng tahimik na naghihintay. Kaya kung pakiramdam mo sinasayang mo ang buhay mo, baka hindi ibig sabihin na huli na ang lahat. Baka ito yung unang beses na hindi mo na kayang baliwalain ang bigat na matagal mo nang dinadala. At doon nagsisimula ang pagbabago. Bago ka umalis, gusto kong itanong sa'yo, anong parte ng buhay mo ang matagal mo nang alam na hindi na talaga para sa'yo? Yung trabaho? Yung relasyon? Yung pangarap na hindi mo naman talaga pinili? O yung paraan ng pamumuhay na matagal mo nang tinitiis kasi akala mo ganito na lang talaga? I-comment mo sa baba. Hindi mo kailangang ikwento lahat. Kahit isang salita lang. Minsan, doon nagsisimula yung unang hakbang. Kapag kaya mo ng pangalanan yung bigat na matagal mong dinadala. At kung may kakilala kang mukhang okay sa labas pero alam mong pagod na sa loob, ipadala mo sa kanya ang video na ito. Baka ito yung kailangan niyang marinig na yon. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng videos, mag-subscribe ka sa ating channel. Sa susunod, pag-uusapan natin kung bakit may mga taong bumabalik pa rin sa sakit kahit may pagkakataon na silang piliin ang mas maayos na buhay.